Magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang pagbalik natin sa ating COD after few days of pagtigil natin pansamantala dahil sa paglisan ng ating kapatid, Pastor Paning, who's been promoted to glory. Ngayong gabi po ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral muli at yung pang-apat na bahagi ng ating paksa about pandemic, overcoming the state of pandemic, which is part 4 already. Bago yan, nais nating sariwain, although this has been posted already, but in honor of our precious brother, nais naming ipakita sa inyo muli ang nagawa ng kanyang mga apo, no? In honor of Pastor Paning's ministry. God bless you. I hope you enjoy this little presentation bago po sa ating pag-aaral. Amen. Pasalamat ako sa Panginoon na pinagkalooban pa ng bonus na karagdagan ng aking buhay. Makalala ko yung awitin na, the longer I serve Him, the sweeter He goes. May mga bagong tanggap. Amen. Pero it is only an advice. Kung ang mensaheng ito ay mali, ay humanap po tayo ng iba. Amen. Pero kung sa ating pong kamalayan, sa ating kaunawaan, sa kapayagan na tumatapos sa atin, ang mensaheng ito ay tama. Amen. Magpatuloy tayo. Tuloy siya, amen. Mga kapatid, amen. Ayoko mag-preach. Grandpa's been a preacher for many faithful years, preaching in a country church, his Bible stained with tears. He told about salvation's plan and how God became a man. Growing up, I heard this story time and time again, but I made it mine. The story he was telling of a Savior sent from heaven for mankind, who made it mine. I can't rely on Grandpa's faith to take me across the line. By the blood it's washed away. I thank God for the day made it mine. Grandpa's getting older, one thing that's for sure. The day will come, he'll take a journey to the other shore. I'll follow him when my time comes, since I've met the one he loves. His faith in God won't buy me a crossing. I'll go there because I made it mine. The story he was telling of a Savior sent from heaven for mankind, I made it mine. I can't rely on Grandpa's faith to take me across the line. By
the blood, it's washed away. I thank God for the day made it mine. Made it mine. The story he was telling of a Savior sent from heaven for mankind. Made it mine. I can't rely on Grandpa's faith to take me across the line. By the blood, it's washed away. I thank God for the day I made it mine. By the blood, it's washed away. I thank God for the day I made it mine. Ooh, I made it mine. Ooh, I made it Namin yung kalungkutan. Pero dadalhin namin po ang kaaliwang ito sa aming pag-uwi hanggang sa muli naming pagbabalik. Amen. See you again. Hallelujah. Amen. I hope you enjoyed that little presentation na pinrepare ng mga apo ni Pastor Paning. At ngayon po ay dadako naman tayo sa ating paksa. No? Magbukas tayo ng ating Biblia. Samahan po ninyo ako sa 2 Chronicles chapter 7. Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito at amin pong maipapagpatuloy ang napasimulan namin na Capstone Online Devotion. At ito po isang privilege na muli sa pamamagitan nito ay mapaglingkuran ang ang Capstone Believers Family at ang ilan pang mga kapatiran na nagiging pagpapala din po ang munting programang ito. Muli tinatagubili namin sa iyo ang ilang mga sandali ng aming pag-aaral at nawa Panginoon ito'y makatulong sa aming lahat, sa higit pa naming ikalalakas at ikalalapit namin sa iyo, Panginoon. Thank you so much as we give you all the glory and the honor in Jesus Christ's wonderful name. Amen. So, ito po, gaya ng sinabi ko, ay pang-apat na bahagi ng napasimulan nating paksa, no? Which is the timely subject about overcoming the state of pandemic. At ang subtitle po natin ay Humble Thyself. At yan po ay kinuha natin sa talata na binasa natin na ulitin ko at dito ay highlighted po. No? So dalawang bahagi ang nais kong i-share sa inyo. Una, yung bayan ng Diyos na tinawag sa kanyang pangalan. At pangalawa, kung paano nating haharapin, no, ang bagay na ito na ating kinalalagyan. Okay, so sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang unang bahagi, ang sabi dito, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.
So I would like to imagine, mga kapatid, na sa panahon na ito, kung kailan sinabihan ng Panginoon ang kanyang propeta at iparating ang mensaheng ito sa kanyang bayan, I just try to imagine kung ano ang kanilang kalagayan doon sa panahon na yon, na bakit kailangang i-heal ng Panginoon ang kanilang lupain, no? Ano kaya ang kanilang pinagdadaanan? So, isang bagay lang ang nakikita natin, that the people of God at that time were facing a great challenge at nais ng Panginoon na meron silang bagay na gawin. So there is always a purpose for everything, no? Kaya ngayon ang Panginoon inatasan niya ang kanyang bayan. At sino ba ang kanyang bayan, no? Syempre unang-una on the natural side, alam natin ang bayang Israel. This is God's people. Sabi dito sa Exodus chapter 3 verse 7, "And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows." So walang hindi nalalaman ang Panginoon. Walang hindi siya naririnig. At higit sa lahat, ang Panginoon ay hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. So dito ay nasa isang matinding paghihirap, looking back on the people of Israel, nasa matindi silang paghihirap, samantalang sila ay nandoon sa Egypt. At sabi ng Panginoon, narinig niya ang kanilang mga hinaing, no? Ang kanilang mga pagtangis, ang kanilang mga panalangin ay dininig ng ating Panginoon, at nalalaman ng Diyos ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang mga kalungkutan ay hindi lingid sa ating Panginoon. So just the same thing, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, walang bagay na lihim sa Diyos. Alam niya ang ating kinalalagyan at nalalaman din ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Sa verse 9, "Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them." So ito ay ibang paghihirap naman ito, no? Dahil pag sinabi nating oppression, naalala ko yung unang paksa natin, no? We are in a certain pressure, no? The pressure is on. So dito ang mga Egyptians ay ino-oppress nila, pinahirapan nila, they're pushing the people of Israel into a corner at nais nilang gawin ang lahat ng bagay na nais nila para pahirapan, mga kapatid, ang bayan ng Diyos. But then and again, tingnan natin, dahil sila'y bayan ng Diyos, ang bayang Israel, sila ay nasa puso ng Panginoon. Hindi sila nililimot ng Diyos. At sa kabila ng kanilang pagkukulang sa ating Panginoon, ay binalikan sila ng Diyos. At alam natin ang ginawang paraan ng Diyos, nagsugo siya ng propeta. At iyon ay si Moises, mga kapatid. At ginawa lahat ng Panginoon ang magagawa niya para mailabas ang bayang Israel. But they have to humble themselves. Katulad ng ating teksto, kung matututo lang ang bayan ng Diyos na sila'y magpakumbaba, no? At tahakin nila at tanggapin nila yung kaparaanan na ginawa ng Diyos, inilaan ng Diyos para sa kanila, then God will recognize their prayers. So, sa tanong, sino nga ba ang bayan ng Panginoon? Tandaan natin, ang bayan ng Diyos ay ang Israel. At sila ay nandoon sa loob ng Ehipto. Ibig sabihin, ang Egypt, ang mga Egyptians, so to speak, ay hindi bayan ng Diyos. Ang Israel ay pinili na mamamayan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang pumili sa kanila. At kahit na nandoon sila sa gitna ng isang banyagang lugar, no? na sila'y dayo doon at hindi sila mga Egyptians. At ganun palagi ang nangyayari kapag ang bayan ng Diyos ay wala sa sarili nilang lupain. Sila ay nagiging alipin, nagiging miserable ang kanilang mga buhay,
At sa loob ng mahigit 400 taon, mga kapatid, just try to think of it, na ang bayang pinili ng Diyos, which was Israel, sa loob ng 400 mahigit na taon, ano ang ini-expect natin, no, sa mga taong ito? Siyempre, dahil sa tagal ay nakasanayan na nila ang mga bagay na ginagawa ng mga Egyptians, no? At ginagawa na rin nila, at marahil sa tagal na ng panahon na sila'y nandoon sa loob ng Egypt, dahil naging pamilyar sila sa mga kaparaanan ng Ehipto na kabisado nila. At alam nyo, dahil sila ay bayan ng Diyos, ay may paraan ng Panginoon para sila po pagpalain. At gusto ko ito yung pansinin natin, mga kapatid. Dahil ang Israel napunta sa Egypt because they have thrown Joseph there. At si Joseph, dahil siya ay prinsipe ng pagpapala, at siya ay nasa paningin ng Panginoon, at kahit na siya ay nasa isang lupain, mga kapatid, na hindi naman niya ginusto, siya ay itinapon doon ng kanyang mga kapatid. Pinagpala si Joseph. At dahil tinanggap ni Pharaoh si Joseph, pinagpala si Pharaoh, pinagpala din ng Egypt. So, kung babasahin natin ang aklat ng Exodo sa unang bahagi, lumitaw ang isang Pharaoh pagkatapos na mamatay si Joseph, ay lumitaw ang isang paraon na hindi kilala si Joseph. And because of that, ito ang nagpahirap sa mga Israelita. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ni Pharaoh na pinagpapala ang mga Israelita sa loob ng Egypt. At kinabahan, na-threaten itong si Pharaoh. Ang sabi ni Pharaoh, kung magpapatuloy na sila ay dadami, mananaig sila, dadaigin nila tayo, sasakupin nila tayo. Kaya ang ginawa ni Pharaoh ay pinahirapan sila, dinagdagan yung kanilang mga trabaho, and eventually, mga kapatid, alam natin, no, na pinagpapatay ang mga bata. Because at that time, pinanganak na ang deliverer doon sa Egypt, which was Moses. At kailangan patayin ni Pharaoh para matiyak na hindi na sila lalaganap. At pinahintulot ito ng ating Panginoon. At nawa makita natin, mga kapatid, the same thing with God's people today. Na ang mga anak ng Diyos ay nandito sa lupa, but this is not our place. Tayo ay mga dayuhan sa lupain na ito. Pero nakita natin, pinagpapala na rin ang mga anak ng Diyos at nalilibang, isama na natin ng ating mga sarili, marahil nalilibang na tayo sa mga bagay dito na nangyayari sa ibabaw ng lupa. And people seem to be enjoying a lot. At ang Panginoon ayaw niya na sa ganito tayo ma-impluwensya. Hindi niya nais na matali tayo sa mga bagay na ito ng sanlibutan. And so for this purpose, inalaw niya ang pandemic na ito para magising tayo sa katotohanan na tayo ay bayan ng Diyos at hindi tayo taga rito. Pangalawa, who are God's people? The church. No, sa Old Testament, pagkatapos dumating ang New Testament, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church." So this is now God's people sa church history, sa church ages, ay in-establish ng Panginoon ng kanyang iglesia. Ano sabi? "And the gates of hell shall not prevail against it." Matatandaan natin, na sabi ng Panginoon, if my people, no, sabi niya, shall humble themselves, no, yung kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan, no, ay magpapakumbaba, magbabalik loob sa kanya. No, ang sabi ng Panginoon ay pakikinggan din niya ang kanilang mga panalangin. Ngayon ay dumako tayo sa iglesia ng ating Panginoon, at ang iglesyang ito ay tinawag sa kanyang pangalan. Kaya nga sa Acts chapter 2 verse 38, no, pagkatapos na magbangon mula sa kamatayan ng ating Panginoon at ang Espiritu Santo ay bumuho sa lahat ng mga nandoon sa upper room, 120 of them were filled with the Holy Spirit. Sila nagsalita ng mga wika, and then later on, si Pedro ay nangaral.
So tandaan natin sa Matthew 16, si Peter ang kausap ni Lord, no? At dito sa Acts chapter 2 verse 38, muli, si Pedro din ang kausap niya. At nang magtanong ang mga tao, anong gagawin namin pagkatapos nilang marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos? Ang sabi ni Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, now this is God's people. In the Old Testament, Israel was God's people. At ngayon dito naman, ang iglesia ng buhay na Diyos, mga kapatid, ay tinawag sa kanyang pangalan. So, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At yun ay yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, He has chosen a church. At siya ang nag-establish ng iglesyang ito, mga kapatid. No? At ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga, ito ay tinawag na Church of the Lord Jesus Christ. No? Hindi ito kung anong pangalan, di ba? Hindi ito tinawag na Baptist, Catholics, Protestant, hindi ito tinawag sa kung ano-anong mga pangalan, kung hindi, the Church of the Living God was called the Church of the Lord Jesus Christ. Ito yung kanyang iglesia, ito yung kanyang bayan. Kaya nga sa kasaysayan, mga kapatid, no, ay merong iglesia ng ating Panginoon at ito ay itinawag sa kanyang pangalan. Pero sa dulo ng church age, mga kapatid, makita natin, after the Laodicean church, ang sabi ng lingkod ng Diyos sa panahon na ito, I'm not going to call you church anymore, but I'm going to call you bride. So, ngayon ay binigyan ng pangalan ng Panginoon. He has opened a relationship. Hindi lamang ito relihiyon, hindi lamang ito sekta, hindi lamang ito isang organisasyon, but ito ay isang tunay na relasyon ng isang tunay na mananampalataya na nakapaloob sa tinatawag na nobya ni Kristo sa panahon na ito. Kaya sabi sa Revelation 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. So sa marriage, sa atin dito, lalo na sa Pilipinas, ang isang babae kapag ikinasal siya, ay kinukuha niya ang apelyido ng asawang lalaki. No? Kaya siya ay nagiging ang aking may bahay ay tinawag na Mrs. Del Mundo, na dating Soriano, at ngayon ay naging isang Mrs. Del Mundo dahil kami ay kasal na at kami ay iisa na. So ngayon ay tinatawag na siya sa aking pangalan. Katulad din naman ng nobya ni Kristo na sinabi sa Revelation 19 verse 7, na sabi niya, mga galak kayo at magbigay galang sa Kanya sapagkat dumating na ang pagkakasal sa kordero. Sino ang kordero? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo that was introduced 2,000 years ago na pinakilala siya ni Juan. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And eventually, nung pumasok sa eksena si Paul, ang sabi ni Paul, I have espoused you to one husband. And sino yung husband na yon? The Lord Jesus Christ. Siya ang head, no? At tayo yung katawan ng ating Panginoon. So, sa lumang tipan ay merong isang propesiya na ang sabi dito sa Hosea chapter 2 verse 16. And it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi, and shalt call me no more Baali. No? Sa mga nakarinig na ng pangangaral na ito, na alam natin, ang Ishi ay nangangahulugang husband, samantalang ang Baali naman ay Lord. No? At ito ay isang propesiya, sabi ng minor prophet, at that day, so merong isang panahon, merong isang araw, dakilang panahon. And I believe, ito ay panahon na kinabibilangan natin, na dati at that day, no? Darating ang panahon, darating ang isang araw, at ngayon ang araw na yun ay dumating na. Ang sabi ng Panginoon ay hindi lamang siya tatawagin ng Panginoon lamang, kung hindi siya ay asawang lalaki. So ano ito? Siya ay nagbukas ng isang relationship sa kanyang iglesia, no? Sa kanyang iglesia na tinawag na iglesia na kanyang bayan, at ngayon ay tinawag naman na kanyang asawang babae, no? Kasintahang lalaki, which eventually ay ikakasal na babae, no? Then this is a spiritual marriage, mga kapatid. So ganun, kaya nga tayo sa kabuuan, sa kalipunan,
ay pumasok sa isang relasyon, ang ating Panginoon ay marami siyang pinakilalang relasyon. Siya ang creator at tayo naman yung kanyang mga nilikha. At siya ang ama, tayo yung mga anak. Siya yung panganay na lalaki at tayo naman yung mga mga kapatid. Siya ang Panginoon at tayo ang kanyang mga alipin. Siya ang guro, tayo ang kanyang mga mag-aaral. So napakaraming relasyon. Pero ang relationship between husband and wife ay makikita natin na binigyan ng matinding focus ng ating Panginoon. Sinimulan niya sa Genesis, no? And in the heart of the Bible, ito binasa natin ng scripture. And in the end, sa book of Revelation, rejoice and be glad, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. So we receive this kind of relationship, and when we come into this relationship, we become one with him. We receive his name, no? Kaya nga sabi dun sa ibandang ibaba sa verse 17, for I will take away the names of Baalim, no? Sabi, aalisin niya yung lahat ng mga pangalan. Kasi alam nyo, dati natawag tayo sa kung ano-anong mga pangalan at tinawag tayong dahil sa ating mga relihiyon ay naikapit sa atin yung mga dati nating mga relihiyon. Tinawag tayong Romano-Katoliko, tinawag tayong mga Protestante, tinawag tayong mga Baptist, tinawag tayo sa lahat ng mga uri ng mga pangalan ng mga denominasyon at mga relihiyon na ito, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, when we entered into this kind of relationship, sabi niya, buburahin niya ang mga pangalan na ito. At anong mangyayari? Ia-adapt natin yung kanyang pangalan and then we become the bride of the Lord Jesus Christ. Ano sabi niya? And they shall no more be remembered by their name. So yung ating dating membership, yung ating dati pag tinanong ka, are you a Christian? Ang isasagot mo, ako'y Baptist, ako'y Methodist. Yun yung isinasagot natin kasi yun yung pangalan na nakakapit sa atin. But now, we are being released by those names. No? At ngayon ay tinatawag na tayo as bride of the Lord Jesus Christ. Amen. So, now, ngayon, sino yung mga taong ito? No? Siyempre, ito yung mga taong nung una pa man ay nakilala na ng ating Panginoon. Nang sabi niya sa Romans chapter 8, verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So, hindi na natin masyadong palalawigin ito, but let me do a little shortcut on this, na ito ay nangungusap tungkol sa pagtatalaga ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, siya ang pumipili. No? Hindi tayo ang pumili, kundi siya ang pumili. At kailan nangyari ang pagpili? Bago pa itatag ang sanlibutan. Hindi nung tayo mabautismohan, hindi nung marinig natin ang mensahe, hindi nung makilala natin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas. Manifestasyon na lang yon ng kung ano ang bagay na nasa kaisipan ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Ang sabi niya, na tayo ay nakilala niya na nung una pa man. Di pa natin siya kilala niya na tayo, mga kapatid. No? At sabi niya, yung kanyang mga nauna ay kanyang itinalaga upang maging kawangis, kalarawan ng kanyang anak sapagkat siya ang panganay sa maraming mga magkakapatid. At yung mga itinalaga ng Panginoon ay kanyang tinawag. So kung ikaw ay tinawag na ng Panginoon, anong mangyayari? Nung tinawag ka na ng Panginoon, ikaw ay inaring ganap niya. Ano yung sinabing inaring ganap? Tayo ay itinuring na sakdal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating mabubuting gawa, hindi sa sarili nating kabanalan, kundi sa pamamagitan ng kanyang sakdal na dugo, mga kapatid. Tayo ay kanyang tinawag at tayo inaring ganap niya, mga kapatid. At nung tayo ariing ganap niya, anong ginawa niya? Tayo naman ay kanyang niluwalhati, tayo kanyang luluwalhatian. So, tayo ay dumadaan sa proseso, mga kapatid. No? So, kaya magtataka ka, bakit yung mensahe, yung salita ng Diyos ay lumalapat sa iyo, pero hindi lumalapat sa iba. Amen? Ang ibig sabihin niyan, ang Panginoon ay ipinahayag lang niya, mga kapatid. At paano natin maipapahayag yung pagpapasakop natin sa kanyang panawagan? No? Paano natin malalaman na tayo ngay kabilang o kabahagi ng bayan na ito ng Panginoon? Amen? Of course, ang unang makikita ng Diyos, kaya sabi ng Panginoon, kung magagawa ng kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan, na magpapakumbaba
At sila'y mananalangin at hahanapin nila ang mukha ng Diyos. Naalala ko yung una nating mga pag-aaral tungkol sa kapangyarihan na nasa kamay ng mga anak ng Diyos. Di ba? Mga kapangyarihan at ito ay mga bagay, mga kapatid, na yung ating position, yung ating possession, at yung ating power. Amen? At ano ba yung power na nasa ating mga kamay? Ang sabi ng prophet, ang powerful weapon natin ay panalangin. Di ba? Kaya nga, ito ay nasa ating mga kamay. Pag lumapat yung ating mga kamay, that is the power of our prayer. We keep our fingers crossed. At dito natutugon yung ating mga panalangin, mga kapatid. Ngayon, kung tayo magpapakumbaba at tayo mananalangin at hahanapin natin yung kanyang muka, paano ba hanapin ang muka ng Diyos? No? Now, when we look at the face of God, it is His presence. We always seek His presence. So in this kind of situation that we are living in right now, ito yung pagkakataon natin na hanapin natin yung kanyang muka. Ano ba yung kanyang muka? Ito yung kanyang salita. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Panginoon, tumitingin tayo dito, sinasalamin natin, mga kapatid. Ito yung mirror natin. Di ba? Yung mukha ng Panginoon ay dapat na masalamin sa pamamagitan natin. Na katulad ng isang panday na pinapanday niya yung lantay na ginto at alam niya na sa kanyang pagpapanday, alam niya na tapos na yung kanyang gampanin kapag napipigurahan niya na, nababakas niya na yung sarili niyang mukha doon sa kanyang pinapanday. At ganun din, mga kapatid, kapag ang salita ng Panginoon ay nakikita na natin sa pamamagitan ng mga bagay, ito'y nagre-reflect na, no? Yung buhay na salita ng Panginoon, yung buhay na salita ng Panginoon na nagre-reflect na sa atin, then that's the face of God. Yung mukha ng Panginoon, when we seek His face, like Moses, umakyat siya sa bundok, mga kapatid. Yung kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon ay nabanaag sa kanyang mukha, maski na nung bumaba na siya doon sa kabundukan. When Moses seek the face of God, anong nakita niya? Nakita niya mismo na isinulat ng daliri ng Diyos yung 10 kautusan at nakita niya yung kalooban ng Diyos. So seeking God's face is seeking His perfect will. Not your will, but seeking, mga kapatid, God's perfect will. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung sinasabi, when you pray, seek my face. Si Abraham, nakaharap niya ang Panginoon sa pamamagitan nung tinatawag nating theophany body na yon, na nakita niya 3 lalaki at nakilala niya, tinawag niyang Elohim yung isa sa kanila, tinawag niyang my Lord. Na-commune niya ang Panginoon, nakasalo niya ang Diyos, mga kapatid. Nakasama niya ang Panginoon. So when we seek God's face, it is His presence. He is in us and we are in Him. We seek God's face. We seek God's perfect will. Yun palagi ang ibig sabihin nito. At ganun din ang prophet, mga kapatid. Sa buong buhay niya, naalala ko yung kinukwento niya na lagi siyang dumadaan doon sa isang lugar at every time meron siyang naririnig na tila tumatawag sa kanya. Pero sabi niya isang araw, hinarap niya ito ng buong tapang. At doon narinig niya ang tinig ng Panginoon. At sabi niya, huwag mong dungisan ang katawan mo, huwag kang iinom ng alak, huwag kang maninigarilyo, dahil pagdating mo sa tamang edad, no, meron gagamitin siya ng ating Panginoon. So nakita natin, when we seek God's face, we seek His perfect will. No? Hanapin natin. At kailangan doon tayo magpapakumbaba sa kanyang harapan. Now, at ang paghanap natin, mga kapatid, when we seek God's face, when we humble ourselves, ang susunod dito, we turn from their, sabi dito, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, kapag hinanap natin ang mukha ng Panginoon at dumalangin tayo ng merong ganap na pagpapakumbaba, dun lamang didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Now, let me tell you this, sa gabing ito, mga kapatid, na ang bagay na kalooban ng Panginoon ay kailangang mahayag sa atin. Kung matatapos pa ang lockdown na ito, may the perfect will of God be revealed to us. At kung may mga bagay na kailangan nating tuparin, mga bagay na kailangan nating gawin na hindi natin nagawa,
o mga bagay na ginawa natin na hindi natin dapat ginawa. We need to turn our ways. Yun ang mahalaga. When we seek our face, tinatanong natin ng Panginoon, naalala nyo yung lalaki doon sa templo, di ba? Kinakabog niya yung dibdib niya. Kailangan tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. And God will only hear our prayers when we humble ourselves. Ang Panginoon, nagbigay siya ng parable. No? Isa ito sa mga iiwanan ko sa inyo. At sa mga nagbabasa ng Biblia, this is very familiar. Dahil bago nirelate ng Panginoon yung parable doon sa prodigal son, ang sabi dito sa Luke 15 verse 10, "Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented." No? Mahalaga ang pagsisisi sa pagpapakumbaba. When we humble ourselves, it needs repentance. Sabi ni Paul, I die daily. Kung ang apostol, namamatay siya. Because we repent, we humble ourselves. Dahil ang humility ay opposite ng pride. At ang taong hindi marunong magsisi, punong-puno siya ng pride. At tinatakpan niya, mga kapatid, at dito nangyayari na ang tao, ang kanyang paninilbihan sa Panginoon ay nagiging relihiyon. Because religion is a covering. Kagaya ng ginawa ni Adan at saka ni Eva, tinakpan nila ang kanilang mga sarili to cover their nakedness. Minsan ang tao hindi niya kayang magpakumbaba. Kaya ginagawa niya, tinatakpan niya ang kanyang mga sarili. Trying to be religious. In this age that we are living in, brothers and sisters, napakaraming mga tao, they have far become so religious dahil sa pandemic na ito. At mapapansin nyo yan, ang mga social media, punong-puno ng mga inspired na mga salita, laging mga lumilipad ang magagandang balita, mga kapatid, no? At ang Facebook, you know, nakita nyo ngayon, lahat gusto nang mag-Facebook live at nagkakaroon sila ng sarili nilang mga platforms. Everybody, there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. Na magamit ang ganitong mga paraan, online services para sa pagpapalaganap ng magandang balita. Pero gusto ko sabihin, we should not do this just to cover up something. So, kung merong isang tao, mga kapatid, whoever it is, na nais siyang magbalik loob sa Panginoon, ay hindi niya kailangang takpan ng mga bagay na magmistula siyang banal, magmistula siyang religyoso, magmistula siyang may takot sa Panginoon. Tandaan ninyo, ang kinakausap ng Diyos ay ang kanyang bayan. Ang daming mga lumuluhod sa karsada, ang daming mga nagtataas ng kanilang mga kamay, mga kapatid, ang daming nananalangin. But this scripture is being addressed to His people. If my people, sabi ng Panginoon, wala siyang pakialam sa iba. They will do everything they can. Pero sabi ng Panginoon, if my people will humble themselves. Tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang nais ng Panginoon na magpakumbaba upang nang sa ganon ay tugunin niya ang ating mga panalangin. And like this man, sabi niya, itinuloy ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 7, and he said, a certain man had 2 sons, and you know the rest of the story. If you are reading your Bible, mga kapatid, hindi na natin palalawigin pa ang bagay na ito dahil alam natin na sa dalawang ito na magkapatid, yung isa ay nagmataas at kinuha niya yung kanyang ari-arian at pagkatapos ay lumayo siya. At anong nangyari? Na-squander niya, mga kapatid, ang lahat ng mga ito. Pero ang maganda dun sa dulo, natuto siyang magpakumbaba. Sabi niya, kahit na maging alipin lang siya. And this is the problem of many people today. They cannot humble themselves. And there is no full restoration. So, look at the pride of life. And God will humble the proud to prove that He reigns supreme. In this day and age, mga kapatid, ito yung bagay na nakikita ko. Tingnan natin. Ang sabi ng Scripture, lahat ng tuhod, luluhod sa Panginoon. Lahat ng labi, lahat ng dila, ipapahayag na ang ating Panginoon. Sasambahin nila, but it depends on when. Alright? So, tingnan natin, paano i-humble ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid,
ang Diyos hahayaan niya na ang tao, ang kalipunan, ang bayan, hahayaan niya na ito ay pumaimbulog. Pero sa huli, ibabagsak ng Panginoon. Lahat ibabagsak ng Diyos. Dahil walang ibang kaharian na mananatili maliban sa kaharian ng Diyos. Look at Lucifer. Si Lucifer, mga kapatid, ay hindi nakontento sa kanyang posisyon na siya lang ang nangunguna ng pananambahan doon sa kalangitan. But he wanted to be worshipped. He wanted to be glorified. He lifted himself up, mga kapatid. At nagawa niya ito. Hinayaan ng Panginoon, mga kapatid, na si Lucifer ay magmataas. Hinayaan ng Panginoon na meron siyang mga anghel na makumbinsi at maimpluwensyan. God let Lucifer to enjoy his pride. At ipapakita ng Panginoon. But eventually, what happened to Lucifer? Hinayaan ng Panginoon na lumaki ang ulo niya at pumaimbulog siya, mga kapatid, at sipain siya dun sa langit. Mula sa kaitaasan ay bumulusok siya pababa. Hanggang sa bumaba siya, hanggang sa ginawa ng Panginoon ang impyerno para kay Lucifer, kay Satan, mga kapatid. At sa lahat ng mga anghel na nakumbinsi niya. Look at Nimrod. Si Nimrod, alam ng Panginoon na wala siya sa kalooban ng Diyos. Pero hindi sinira ng Diyos, mga kapatid, ang tore ni Babel na sinimulan ni Nimrod, mga kapatid. Hinayaan ng Panginoon na maitayo ni Nimrod ang tore na nais niya, yung tore ni Babel, mga kapatid. Hinayaan ng Panginoon. At nung magawa na ni Nimrod at siya'y maging mapagmataas na, at sabi niya, look at my accomplishment. At sabi niya, napag-isa niya ang lahat ng mga bayan sa paligid, mga kapatid. He became powerful. He became popular, mga kapatid. Nasa kanya ang lahat ng mga bagay. God let him do it. But anong nangyari sa dulo? Ginaba ng Panginoon. Ginulo niya ang mga tao. Ang kanilang mga lingwahe, mga kapatid, na pag-isa ni Nimrod, pero hindi yun ang pagkakaisa na nais ng Panginoon, na sa kanya nauuwi ang kaluwalhatian. God let him build the tower. At sa huli, winasak ng Panginoon. Look at Pharaoh. Si Pharaoh na hindi nakakakilala kay Joseph. Minaliit niya ang bayan ng Panginoon. Kinawawa niya. At kapag nagbibigay ng pinsala, ng plague si Moses, bumababa siya, pero eventually, babawiin niya rin, mga kapatid. Pinatigas ng Diyos ang ulo ni Pharaoh. Na-corner ang bayang Israel doon sa Red Sea. Pero anong pinakita ng Panginoon? Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Winasak niya si Pharaoh. Pero hinayaan niya na magmataas si Pharaoh. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh para sa dulo durugin din ng Diyos. Ang iglesia ng Laodicea. Ang sabi ng Laodicea, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo nalalaman na ikaw ay hubad, ikaw ay aba, ikaw ay miserable, mga kapatid. God will let him. All the kingdoms of the earth. Ang Babylonia, mga kapatid. Ang Medo-Persia. Ang Roma, mga kapatid. Lahat ito ay pumaimbulog sa mga kalawakan at sa ating modernong panahon. Mga kapatid, ang lahat ng mga bansa sa ating paligid. Amen? Ang Germany, ang Amerika, ang Russia, lahat ito, mga kapatid. Amen? Ngayon ay tila nagmamalaki ang China, mga kapatid. But you see, God will break all these kingdoms. Dahil patutunayan ng Panginoon na tanging kaharian lang niya. Hihiyain ng Diyos ang lahat ng mga kaharian. Ginawa niya na yan sa mahabang panahon, gagawin niyang muli. Sapagkat isang kaharian lang, mga kapatid, ang mananaig. At tayong lahat ay kailangang magpakumbaba sa paghahari ng ating Panginoon. Ang mga world leaders. Remember Hitler, Stalin, Mussolini. Sinong mga leaders, mga kapatid, na sa dulo ay hiniya ng Diyos? Nagpakasasa sila sa mga kapangyarihan. Nag-abuso sila sa kanilang mga kapangyarihan. But eventually, hinaya sila ng ating Panginoon. Sila nagkaroon ng nakakahiyang end, mga kapatid. No one can be proud of themselves. Ang human wisdom
ang katalinuhan ng tao sa ating panahon ngayon. But look at this pandemic. They cannot stop it. Ang buong mundo ay nataranta dahil sa bagay na ito. Sabihin natin, nasa modernong tayong panahon, modernong mga medisina, modernong mga equipment, nasa atin ang lahat, mga kapatid. But they could not stop this virus. This virus, I should say. Hihinto ito somehow pag niloob ng Panginoon. Pero meron uling mga lilitaw na mas malala kaysa dito, mga kapatid. At hindi makaka-cope up ang karunungan ng tao. Because God will shame everything na nagmamapuri. Amen. Now, and this is the right attitude na gusto kong iwanan sa inyo. Si Paul ay tinawag na Saul bago siya naging Paul. Ang ibig sabihin ng pangalang Saul is to be desired. No? Yung soul ay ninanasa. Ibig sabihin, this is something precious. When you desire something, this is something precious. Kaya si Saul ay mahalaga. Kinikilala siya, mga kapatid. Hinahabol siya ng lahat, mga kapatid, sa panahon ng organization, mga tao. Saul was so much respected and being so desired at that time. Pero hindi siya ginamit ng Panginoon sa kanyang pagiging Saul. Hindi ginamit ng Panginoon yung kanyang karunungan. Pero kailan ginamit si Saul? Si Saul, nung tawagin ng Panginoon, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. From Saul, tinawag siyang Paul. At ang ibig sabihin ng Paul, ang Paul ay nangangahulugang small or little. Kailangang paliitin ng Panginoon ang isang lalaking nagmamalaki. Si Saul na kinatatakutan ng mga tao, si Saul na kinatatakutan ng maging ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ang sabi ng Scripture, kinatatakutan si Saul maging ng mga Kristiyano. Dahil huhulihin sila, gagawin sila mga bihag at dadalhin sila doon sa Jerusalem, mga kapatid. Saul was so highly respected at that time. Pero bagaman siya ay prepared vessel ng Panginoon, hindi siya ginamit ng Panginoon nung siya ay popular. Hindi siya ginamit ng Panginoon nung panahon na siya ay bantog at kinikilala, kinakatakutan ng marami, mga kapatid. Pero kailan siya ginamit ng Panginoon? Nung si Paul ay pinaliit na ng ating Panginoon. When he became little, God used him. Now look at Paul when he was being made little. Sa 4 na taon ng buhay ni Paul. Sa 1 Corinthians, ang Book of Corinthians ay naisulat noong AD 59. At ang sabi ni Paul, "For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God." What a confession, what a testimony, what a humbling statement na binitawan ni Paul. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. At ang sabi niya, "I am the least of the apostles," written in AD 59. But look, after 4 years, mga kapatid, at si Pablo ay gamitin na ng ating Panginoon. Nung isulat niya ang Book of Ephesians sa chapter 3, verse 8, in AD 63. 4 years. Sabi niya, "Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles that unsearchable riches of Christ." 4 years ago, sabi ni Paul, sa lahat ng mga apostol, ako ang pinakamaliit. Maliit na siya sa lahat ng mga apostol. Pero bago yan, sabi niya, "Among the Pharisees, I am a Pharisee." Pero ang tawagin na siya ng Panginoon, siya na ang pinakamaliit sa lahat ng mga apostol. Pero nung siya'y ginamit na ng Panginoon, yung ministry niya ay lumaganap. Marami siyang na-establish na mga simbahan at mga naakay niya sa gampanin sa Panginoon. One of them, Timothy, and all the rest, mga kapatid, ay nagamit ng gusto si Paul. Many books have been written by Paul in his 4 years of ministry. Pero 4 years ago ay tinawag niya na siya na ang pinakamaliit sa lahat ng mga apostol. Pero 4 na taon nang lumipas, ang sabi niya, "Who am less than the least of all the saints." Mas pinaliit pa niya ang sarili niya. Sabihin natin, matagal na tayo sa pananampalataya, marami na tayong alam, napatunayan na natin ang maraming mga bagay sa buhay natin. Look at Paul. Nung tumagal siya sa paglilingkod, mas lalo siyang naging maliit. Mas lalo siyang naging humble. Kaya dapat ang isang mananampalataya,
habang nagmamature siya sa paglilingkod sa Diyos, habang dumadami ang kanyang nalalaman, habang nakaranasan niya marahil ang pagpapala, mga kapatid, sa spiritual o maging ito man ay sa material, mga kapatid, dapat ito ay naglalagay sa atin sa mas lalong maliit na kalagayan, mas lalong mababang kalagayan. At ito ang hinahanap ng Panginoon. If my people will humble themselves. Tulungan tayo ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, na lubos tayong magpakumbaba. Maging maliit tayo sa paningin. Lastly, let me read a quote. Hindi siguro, ikukwento ko na lang ito ng ating kapatid na pumunta siya sa isang museum dun sa France, no? At meron siyang nakitang statue of the Lord Jesus. At tinitingnan niya yung statue sa isang lugar, medyo merong distansya. At nung tinitingnan niya yung statue of the Lord Jesus, napapailing siya. At napansin niya siya nung in charge doon sa museum. Ang sabi niya, Mr. Sproul, I suppose you're criticizing that statue. Sabi niya, yeah. Dahil sabi niya, you see, dahil yung statue, hindi ko masyadong makita yung suffering ni Christ. Yung rebulto na ginawa, parang hindi masyadong mabakas yung suffering sa mukha ng Panginoon. At sabi nung guide, Mr. Sproul, I suppose you're criticizing that. He said, I am. He said, now, come here just a moment. And he took him up, and there was an altar built there beneath the statue. And so he said, kneel down. And he knelt down and said, now look up. Sabi nung guide, sabi niya, hindi, Mr. Sproul, kasi you're looking from a distance. Sabi niya, doon sa baba ng rebultuan niya, meron dong altar. Sabi niya, come approach and kneel down, sabi niya. Lumuhod ka doon sa altar, sa luhuran. Pagkatapos, tumingala ka, tingnan mo yung mukha ng Panginoon. Sabi niya, moment, he took him up and there was an altar built there beneath the statue. And he said, kneel down, and he knelt down and said, now look up. Kaya nung lumuhod siya at nung tumingala siya, dahil yung rebulto ay nakayukong ganun, yung statue ng Panginoon, at pagtingala niya, nakita niya, sabi niya, oh, he said, he felt like his heart would just break. There was every suffering of Christ. There was every agony and he went through. Looked like the sculptor had reproduced that in his feature of his face. Sabi niya, yun talaga yung purpose, no? Yung sculptor noon. Ginawa niya doon sa ganung kalagayan na kapag tumingin ka sa kanya ng mas mataas ka o kaya kapantay mo siya, hindi mo mababanaag yung mukha ng Panginoon. Pero subukan mo anyan lumuhod at tumingala ka. Then, makita mo yung hubog ng kanyang mukha, yung expression. Now, it's the same thing, mga kapatid. Pag tiningnan natin ang salita ng Diyos, at ito ang ulo, titingala tayo. At wala tayong magagawa kundi magpakumbaba, mga kapatid. Kaya sabi sa Proverbs, as the last verse, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. And be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At nawa ang munting pag-aaral natin ngayong gabi ay maglagay sa atin sa isang posisyon where we can humble ourselves and look up to the Word being our absolute. Ang Panginoon nagawa niyang paliitin ang kanyang sarili. Sabi ng prophet, God is so great. God is so powerful. Hindi katakataka na ang pangapangyarihang Diyos magawa niya ang langit at lupa because He is the Creator. But what made God for me to be so great? Sabi niya, sa kabila ng kanyang kaluwalhatian, sa kabila ng kanyang kakanyahan, katangian, ay nagawa niyang paliitin ang kanyang sarili at magkasya siya sa maliit na lugar sa aking puso. If God can
make Himself little so He can dwell with us, in us. Nawa, mga kapatid, magawa nating maging maliit ang ating mga sarili. At huwag tayong magmapuri, huwag tayong magmataas. At dito natin mapagtatagumpayan ang bagay na kinalalagyan natin ngayon. At ang Panginoon, tutugin niya ang ating mga panalangin, and He will heal our land. God bless you, and may this little word of encouragement have a place in your heart. At sa maikling panalangin, mga kapatid, nais nating alalahanin. Of course, alam nyo, galing kami ng Isabela, at si Sister Norma po, sa panahon na si Pastor Paning ay nasa kasagsagan ng kanyang karamdaman, at merong gustong gawin si Sister Norma para atendihan si Pastor Paning, ay nadupilas po siya. At sa kanyang pagkadulas ay dahil madilim ay tumama po yung kanyang balakang at na-break po yung kanyang hip bone. At pagkatapos ng maraming mga examen ay kailangan talaga siyang dumaan sa surgery. So the Lord has provided, the Lord has prepared everything. Nung umuwi po kami galing ng Isabela ay nai-prepare na po ang lahat. Kailangan lang ay ang panalangin na maging successful yung surgery. Lord willing, this coming Saturday ay gagawin na po yung surgery. Hawakan ng Panginoon ang siruhano na may hawak sa kanya. At ganoon din si Sister Baby sa Phoenix ay meron po siyang dinaranas na karamdaman din, and this is not a simple na karamdaman. Dumaan po siya sa colon cancer surgery, at ngayon ay meron na naman pong bagay na kailangang pagdaanan po ang ating kapatid na surgery, whatever it is. But I believe that the Lord can do if we pray together. So tayong lahat po ay manalangin. Dear Heavenly Father, sa gabing ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Inihiling namin ang iyong makapangyarihang kamay. We ask that you extend your mighty hand, Lord, to touch the body of Sister Norma. Heal her, Lord. Ang totoo niyan, pwede mo siyang pagalingin bago pa siya mahawakan ng siruhano. Pero kung luloobin mo, Panginoon, that he has to undergo wherein everything has been prepared, gamitin po ang surgeon to fix everything sa abot ng kanyang makakayanan. Pero alam namin na ang total healing sa iyo lang manggagaling. Lord, si Sister Baby po, Panginoon, dumaan na po siya sa surgery, at ngayon ay meron na naman po siyang kinakaharap na karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo din po siya, Lord. Tugunin mo po ang kanyang panalangin, at sinasamahan po namin siya sa gabing ito. Lord God, pagpalain mo aking mga kapatid sa pagsubaybay nila muli sa aming palatuntunan na ito. At sa iyo po ang lahat ng kapurihan. At nawa, masumpungan mo kami, Panginoon, naganap na nagpapakumbaba sa iyong harapan. In Jesus Christ's name, Amen. Praise the Lord. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bukas po muli sa ganito ding oras ay magsama-sama po tayo at magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Amen. Pasalamat ako sa Panginoon na pinagkalooban pa ng bonus na